Magandang araw mga bata! Tara na't mag-aral magbasa sa MTB MEE 1, Quarter 4, Week 3. Mga kasanayan. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na nakababasa ng mga salita, parirala, mga pangungusap at maikling kwento. Natutukoy ang tambalang salita sa mga pangungusap. Mga bata, bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, inyo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Tukuyin kung ang pahayag ay A. Pangungusap, B. Parirala. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Bilang 1, maraming matataas na punong kahoy sa gubat. Bilang 2, naku, hindi ko pala natapos ang aking takdang aralin. Bilang 3, tumira sa bahay kubo. Bilang 4, makulay na bahaghari. At bilang 5, payapa ang aming lugar dahil sa barangay tanod. Narito ang mga tamang sagot. Bilang 1, A. Bilang 2, A. Bilang 3, B. Bilang 4, B. Bilang 5, A. Ngayon, tayo muna ay magbalik tanaw. Naalala niyo pa bang ating aralin noong nakaraang linggo? Piliin sa loob ng kahon ang salitang may lapi na ma upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian. Matibay, malinis, masaya, mabilis, maalaga. Unang bilang, si Lito ang batang puwang tumakbo. Ikalawang bilang, puwang ako sa mga hayop. Ikatlong bilang, ang puwang na hangin ay masarap langhapin. Ikaapat na bilang, ang nara ay puwang na kahoy. Ikalimang bilang, puwang si ama dahil maraming huling isda. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, mabilis. Ikalawang bilang, maalaga. Ikatlong bilang, malinis. Ikaapat na bilang, matibay. Ikalimang bilang, masaya. Tama ba lahat ng iyong sagot? Magaling! Para sa pagpapakilala ng aralin. Aralin 1. Pagbasa ng salita, parirala, pangungusap at maikling kwento. Mga bata, nais kong sanayin mo ang iyong sarili sa pagbabasa ng mga salita, mga parirala, pangungusap at maikling kwento. Kaya tara nang magbasa ng masaya upang matuto sa pagbasa. Maaari rin itong gawain pagsasanay sa tahanan. Basahin ang mga salita. Basahin ang mga parirala. Basahin ang mga pangungusap.
Ngayon, inyong basahin ang maikling kwento na may pamagat na Ang Bulaklak ni Malu. Ang Bulaklak ni Malu. Mga bata, naalala niyo pa ba ang mga mahahalagang pangyayari sa ating kwento? Tingnan ko nga. Ngayon, basahin ang pangungusap at sagutin ang mga tanong. Unang bilang, Rosal at Rosas ang bukod tanging paboritong mga bulaklak ni Malu. Ano ang mga paboritong bulaklak ni Malu? Ikalawang bilang, natutuwa si Malu sa mga paru-paro at tutubi. Kanino natutuwa si Malu? Ikatlong bilang, araw-araw dumadapo sa Rosal at Rosas ang mga paru-paro at tutubi. Saan dumadapo ang mga paru-paro at tutubi? Ikaapat na bilang, lumuluha si Malu kasi sinira ni Kuneho ang kanyang mga bulaklak. Sa sama ng loob ni Malu ay umiyak siya na tila isang balon. Paano ipinakita ni Malu ang pagmamahal niya sa halaman niyang bulaklak? Kung ikaw ay may halaman, ganito rin ba ang iyong gagawin? Bakit? Tama ba lahat ng iyong sagot? Magaling! Ngayon ay handa na kayo sa ating susunod na aralin. Aralin 2, pagtukoy sa tambalang salita sa mga pangungusap. Basahin kung paano ginamit ang mga tambalang salita sa bawat pangungusap. Unang bilang, nakakita ako ng bahaghari sa hardin ng mga bulaklak. Ikalawang bilang, tila patay gutom ang kuneho nang sirain ang hardin. Ikatlong bilang, paborito ni Malu ang rosal dahil sa tila anak-araw na kulay nito. Ikaapat na bilang, nagbalat sibuyas si Malu sa nakita niyang sira na ang mga bulaklak sa hardin. Ikalimang bilang, tanghaling tapat ay may dumapong mga paru-paro at tutubi sa rosal at rosas na bulaklak. Naalala niyo pa ba ang mga salitang may salungguhit na ginamit sa pangungusap? Narito muli ang mga tambalang salita. Una, bahaghari. Pangalawa, patay gutom. Pangatlo, anak-araw. Pang-apat, balat sibuyas. Pang-lima, tanghaling tapat. Ngayon, ating sagutin ang mga tanong. Unang tanong,
Ano ang nakita ng nagsasalita sa hardin ng mga bulaklak sa unang larawan? Ikalawang tanong. Paano inilarawan ni Malu si Kuneho sa pagsira sa mga bulaklak sa hardin ayon sa ikalawang larawan? Ikatlong tanong. Paano inilarawan ni Malu ang bulaklak na rosal batay sa ikatlong larawan? Ikaapat na tanong. Saan inihambing ang pagluha ni Malu ayon sa ikaapat na larawan? Ikalimang tanong. Kailan dumadapo ang mga paru-paro at tutubi ayon sa ikalimang larawan? Tama ba ang iyong mga naisagot? Mahusay! Basahin muli ang mga salitang may salungguhit sa pangungusap. Ang mga salitang makikita sa pangungusap ay tambalang salita, tulad ng bahaghari, patay gutom, anak araw, balat sibuyas, at tanghaling tapat. Madaling matukoy ang tambalang salita. Ito ay pares ng magkaibang salita na pinagtambal o pinagsama at may bagong kahulugan. Naunawaan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, kayo ay handa na sa pagsagot sa mga gawain. Gawain 1. Bilang pagsasanay, basahin muli ang kwentong Ang Bulaklak ni Malu. Gabayan ang iyong anak sa pagbasa ng mga salita, pangungusap, at talata sa kwento na may tamang bigkas at bilis. Para sa gawain 2, basahin ang bawat item at isulat ang tamang letra sa sagutang papel. Ito ba ay A. Salita, B. Parirala, o C. Pangungusap? Unang bilang. Ang nagbalat sibuyas. Ikalawang bilang. Saan matatagpuan ang simbahan ng San Roque? Ikatlong bilang. Mabango ang mga bulaklak na rosas at rosal. Ikaapat na bilang. Makulay na bahaghari. Ikalimang bilang. Sinira. Gawain 3. Basahin at tukuyin ang mga tambalang salita sa pangungusap at isulat sa sagutang papel. Bilang 1, tanghaling tapat na nang magising ang magkapatid na Lina at Lito. Kalawang bilang. Pagkatapos ng ulan ay lumitaw ang bahaghari sa kalangitan. Ikatlong bilang. Bukod tanging sa mga rosal at rosas lamang dumadapo ang mga paru-paro at tutubi. Ikaapat na bilang. Ang bulaklak na rosal ay may anak araw na kulay. Ikalimang bilang. Isang patay gutom na kuneho ang sumira sa mga bulaklak. Tandaan mga bata, ang kwento ay nabuo sa pinagsama-samang salita, parirala, at pangungusap na may magkakaugnay na ideya. Ito ay maaaring gamitan ng mga tambalang salita. Ang tambalang salita ay pares ng magkaibang salita na pinagtambal o pinagsama at may bagong kahulugan. Marami ba kayong natutunan mga bata? Tingnan natin. Inyong sagutan ang pag-alam sa natutuhan. Iguhit, isulat at basahin ang mga salita, parirala, pangungusap at kwento gamit ang mga tambalang salita
sa MTB Big Notebook o MTB Writing Notebook bilang performance output. At para naman sa pangwakas na pagsusulit, basahin ang bawat pangungusap, piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel. At para sa inyong huling gawain, sagutan ang pagninilay. Magaling at naisagawa mo ang lahat ng iyong gawain. Kung mayroon kang hindi maunawaan, ay makipag-ugnayan ka o ang iyong magulang o guardian sa iyong guro sa pamamagitan ng chat o pagpunta sa SLC tuwing Biyernes, 8 to 10 ng umaga. Para sa karagdagang pang-unawa sa aralin sa MTB MLE1, maaari kang manood sa DepEd TV IBC 13. Ito ay tuwing Lunes at Martes, 8:25 to 8:50 ng umaga. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam!